Ang Commission on Election ay nag-decide na po sa kinakaharap po na reklamo nito pong si Rodante Marcoleta sa kanilang tanggapan. At ayon po sa Commission on Elections, wala daw pong nagawang election offense ito pong si Senador Rodante Marcoleta kasi wala daw pong batas na nagbabawal po sa ginawa niya. Makatwiran ba ito mga tol? Tingnan natin kung ano po ang masasabi ng mga legal na eksperto tungkol po dito. Pero sa pangkaraniwang Pilipino na katulad po natin, mukhang hindi po ito makatwiran. Sapagkat ganito na lamang ba ang gagawin ng mga kandidato ngayon na bago maghalalan, hihingi na ng mga donasyon para po pagdating ng halalan, kahit wala po silang donasyon, may magagasta po sila sa kanilang pangangampanya at eventually wala pong magiging pananagutan dahil yung pagtanggap po ng donasyon ay hindi naman po nila ginawa sa panahon na sila po ay kandidato. Ang saklap, di ba? Pero ito po ang particular ng balita. Ayon po dito sa shared post ng Inquirer.net, the Commission on Elections has found out that Senator Rodante Marcoleta did not commit any election offense regarding his campaign contribution disclosure, citing the lack of legislation that punishes his action. In particular, ito na nga po, this came after the NBank during its session on Wednesday, ngayon po yan, adopted the recommendation of the Poll Body's Political Finance and Affairs Department or PPAD to terminate the investigation, as there being no other evidence to show that respondent committed any election offense. Wala daw pong ebidensya na magpapakita na ito pong si Rodante Marcoleta ay nakalabag sa mga panuntunan kaugnay po ng eleksyon. The NBank voted 6-0-1 with its chairperson George Erwin Garcia inhibiting from the case. May ganun-ganun pa si Chairman Garcia. Pa-inhibit pa sa botohan. The commission, after due deliberation, resolved as it hereby resolves to note the findings of Political Finance and Affairs Department relative to the fact-finding investigation case number 2025-032 in the matter of motu proprio investigation for violation of Section 109 in relation to Section 262 of the Omnibus Election Code and Section 14 of Republic Act number 7166 filed against Senator Rodante D. Marcoleta. Talaga nga naman mga tol. Alam niyo yung napaka-simpleng dahilan ng COMELEC, wala daw pong batas na nagpaparusa sa ginawa nitong si Senador Rodante Marcoleta. Ang tanong, bakit inabot ng ganito katagal ang kanilang resolusyon kung ganito lang pala kasimple yung kanilang magiging dahilan para i-justify ito pong action ni Rodante Marcoleta na wala nga po siyang nilabag na anumang election offense or a law, election laws. Ito po, yung particular ng impormasyon po na yan na isinare po ng Commission on Elections ngayong araw po na ito. Sa kanila pong statement na isinapubliko kani-kanina lamang sa Facebook page po nila, nakalagay po ang mga sumusunod at babasahin ko. Resulta ng fact-finding investigation kaugnay ng inihaing statement of contribution and expenditures ni Senador Rodante D. Marcoleta para sa 2025 national and local elections. Wala na po sa jurisdiksyon ni COMELEC ang pagtutugma ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Senador Marcoleta sa kanyang sose. Maaaring may iba pong opisina na involved o may iba pang batas na involved.
Pero definitely, wala na po sa Omnibus Election Code. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin M. Garcia sa issue ng pag-uugnay sa SALN at SOSE ni Senador Marcoleta. For context mga tol, ang pinag-uusapan po kasi natin ditong SALN at SOSE ay yung figures o halaga po ng yaman na nakasaad sa dalawa pong dokumento na yan. Sa SALN, ang nakalagay po sa deklarasyon nitong si Senador Rodante Marcoleta ay 51.9 million pesos lamang ang kanyang yaman. SALN nga Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth. Samantala, yung SOSE o Statement of Contributions and Expenditures o yung nagsasabi kung magkano ba yung nagasta mo sa halalan ay umabot po ng 112, 12 million pesos. Not 139 kung tama yung pagkakaalala ko. Ipagpalagay na lang natin 100 million pesos. Ngayon, ang kine-question, paanong mangyayari na yung SOSE ay higit na mas malaki sa kanyang yaman? Kasi doon sa SOSE niya, hindi niya po dineklara na meron pong donor o meron pong nagbigay sa kanya at yun nga po ang ginasta niya sa halalan. Ngayon, ang sinasabi po ng COMELEC, nakakatawa po itong desisyon na ito, wala daw pong pananagutan si Senador Rodante Marcoleta. At parang ang nasisisi pa ngayon dito at iimbestigahan yung mga donors niya pa. Ituloy ko muna, ito pong binabasa po natin na balita. Sa pagtatapos ng fact-finding investigations ng PIPAD, ay inirekomenda nito ang mga sumusunod na sinang-ayunan ng COMELEC and Bank. Una, pagwawakas ng investigasyon dahil wala nang iba pang ebidensyang nagpapakita na si Senador Marcoleta ay nag-commit ng election offense. Ikalawa, paghahain ng election offense complaint sa COMELEC Law Department. Ito na ngayon ang nakakatawa dito mga tol. Si Marcoleta walang kasalanan, tapos kung sino pa yung nagbigay ng donasyon, sila pa yung makakasuhan yata. Laban kina Michael Tan Defensor, Joseph Barrias Espiritu, at Aristotel Baluyot Biray. Yan tatlo pong individual ito na ngayon ay pinaiimbestigahan at pakakasuhan ng COMELEC sa law department nila itong tatlong individual na binasa ko pong pangalan. Kaugnay ng hindi pagsusumite ng report on contributions sa loob ng 30 araw matapos ang 2025 national and local elections. Paanong nangyari, Yung donor, yun pa ngayon ang makakasuhan, tapos yung tumanggap ng donasyon, walang kaso. Anong nangyayari? Nauna ko palang basahin yung rekomendasyon Pero balikan po natin ito. Ngayong araw, March 18, 2026, ay naglabas ang Commission on Elections and Bank ng resolusyon ukol sa rekomendasyon ng COMELEC Political Finance and Affairs Division sa fact-finding investigation nito sa inihaing Statement of Contributions and Expenditures ni Senador Rodante D. Marcoleta kaugnay ng 2025 national and local elections. Base sa resulta ng investigasyon, nakumpirma na si Senador Marcoleta ay nakatanggap ng pinansyal na kontribusyong nagkakahalaga ng 75 million pesos mula sa tatlong individual na sina Michael Tan Defensor, Joseph Barrias Espiritu, at Aristotel Baluyot Biray sa tatlong magkakahiwalay na okasyon. Ngunit ang mga kontribusyong ito
ay natanggap mahigit 1 buwan bago ang simula ng campaign period para sa national candidates. Ibig sabihin, natanggap niya ito sometime in December 2024 or January 2025. Ayon sa desisyon ng Supreme Court sa kaso ng Penera versus Comelec, ang individual na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ay ituturing lamang na kandidato sa unang araw ng campaign period. Base sa doktrinang ito, si Senador Marcoleta ay hindi pa ganap at maituturing na kandidato noong inalok at tinanggap niya ang kontribusyon ng mga nabanggit na personalidad. Anong uri ng batas meron tayo, mga tol? Ganito lang pala kadali, lusutan, ano? No? O, halimbawa, si Top 1 sa 2028, maisipan kong kumandidato ako sa pagka-senador, no? At ngayon, i-anunsyo ko, kunyari lang to, ha? O, mga tol, mga, sabi ng mga vlogger na iba, mga ka-top 1, no? Ganun yung naririnig ko sa mga vlogger, eh. Yung mga pangalan ng channel nila, yun yung tawag nila sa mga manonood nila. Pero dito, mga tol, kakandidato ako, ha, sa 2028 sa pagka-senador. Eh sana suportahan nyo ako. Ngayon pa lamang, mag-donate na kayo sa akin. Iipunin natin yung donasyon na yan, tapos pagka magsisimula na yung pangangampanya, tigil na ang donasyon. O, kahit wag nyo nang sabihin ang mga pangalan, ha, itilihim na lang natin. Kasi wala namang problema, eh. Dahil hindi ko naman yan idedeklara sa sosi ko. Di ba? Parang ganoon, mga tol, eh. Ang lumalabas. Kaya naguguluhan talaga ako dito sa desisyon ng Comelec. Bakit ganito kasimple yung kanilang reasoning, samantala inabot po ng ilang buwan bago sila makapaglabas ng kanilang resolusyon. Tapos meron pang pinalabas na impormasyon si Senador Panfilo Ping Lacson at parang biglang lumabas, bumilis ang aksyon ng Comelec, nung sinabi yun ni Ping Lacson, eh. No, na meron daw po siyang impormasyon na merong isang grupo na pumupuwersa o pumipressure rather sa mga commissioner ng Comelec para po hindi pirmahan yung resolusyon against kay Rodante Marcoleta. At baka ganun yung nangyari ngayon. Na-pressure talaga kaya binago yung resolusyon at pabor na kay Rodante Marcoleta kasi wala nang kaso, eh. Napag-alaman din sa investigasyon na hindi pag nagsumite ng report ng kontribusyon sina Defensor Espiritu at Biray sa BIPAD o sa PIPAD. Ito ay mandatory requirement sa ilalim ng Omnibus Election Code. At ang hindi pagsunod sa obligasyong ito ay maaaring ituring na isang election offense. Nag-donate ka na tapos ikaw pa napasama. Paano mangyayari yun, ano? Eh yung dinonatean mo nga, hindi pa nga kandidato. Paano? Ang gulo talaga, mga tol, ang gulo. No? Ang gulo ng reasoning po na ito. Sinasabi nila na si Marcoleta hindi pa kandidato kaya wala siyang pananagutan dahil wala pong batas na nagpaparusa sa isang hindi pa kandidato nang tumanggap ang donasyon. Tapos paparusahan mo yung nagbigay ng donasyon sa isang hindi kandidato. Nakukuha niyo yung point natin, mga tol. Paki-comment nyo nga, mga tol, kung nakukuha niyo yung point na gusto kong i-share sa inyo. Yung logic tong ginagamit natin kasi syempre, hindi naman po ako abogado kaya hindi ko alam yung mga particulars ng law, no? Pero ang logic, hindi mo kakasuhan si Marcoleta dahil hindi pa siya kandidato nung panahon ng donasyon. Tapos ito kayo ngayon, yung nag-donate sa isang hindi pa kandidato, kakasuhan nyo ng election offense? Paano yun? Paano, mga tol? Nakakapagtaka talaga, no? O ngayon, syempre, naghahanap ako ng mga legal insight diyan. Wala pa akong makita sa mga pina-follow po nating mga abogado. Kaya nagtanong ako kay ChatGPT. Pinabalanse ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, pakibigyan mo ako ng balancing opinion
tungkol dito sa inilabas na statement nitong COMELEC. Ito po basahin ko lamang po. Buod ng nangyari, naglabas ang Commission on Elections or COMELEC ng resulta ng kanilang fact-finding investigation. Kinumpirma na si Rodante D. Marcoleta ay nakatanggap ng 75 million contribution mula sa 3 individual. Pero natanggap ito bago pa opisyal na campaign period. Ayon sa doctrine ng Penera versus COMELEC, hindi pa siya itinuturing na candidate noon. Mahalagang punto. Una, walang kaso laban kay Marcoleta. Dahil sa legal technicality or Penera ruling, hindi siya liable sa election offense. Kaya inirekomenda ng COMELEC na itigil ang investigasyon laban sa kanya. Ibig sabihin, legal na nakalusot siya base sa umiiral na batas at jurisprudence. Ikalawa, may posibleng kaso laban sa donors. Ang 3 donors ay hindi nagsumite ng required report mandatory under election law. Dahil dito, maaari sila ang makasuhan ng election offense. Importanteng punto, hindi automatic na malinis ang buong transaksyon na ship lang ang liability. Pero, uulitin ko yung sinasabi ko kanina mga tol, paanong mangyayari yun? Na si Marcoleta, ang reason kaya hindi siya pwedeng kasuhan ay dahil hindi pa siya kandidato. Meaning, nung tumanggap po siya ng donasyon, hindi pa siya kandidato. Kaya walang election offense. Dapat vice versa ang application nito. 'Di ba? Kung nilinis nila si Marcoleta rito, dapat wala ring kaso itong 3 individual. Paanong mangyayari na yung 3 individual may kaso si Marcoleta wala? 'Di ba? Either way lang naman 'yan eh. May kaso si Marcoleta, may kaso itong 3 individual. Walang kaso si Marcoleta, walang kaso itong 3 individual. Paanong nangyari na may kaso yung 3 individual? Nung nag-donate sila, hindi pa kandidato si Marcoleta. Hindi pa siya officially participating sa election. Kaya paano yun? Di ba mga tol? Yung logic logic muna ginagamit natin. Logic. Wala pa tayong nababasang mga legal insights tungkol po dito. Ikatlo, issue ng Salen at Sose. Nilinaw ni George Garcia na wala ng jurisdiction ng COMELEC sa Salen-related issues. Ibang ahensya o batas na ang may saklaw dito. O yan, I agree. No? Ito po yung opinion, objective analysis ni ChatGPT. Sa legal na perspektibo, tama ang naging desisyon kung strictly susundin ng batas. Ang ruling ng Supreme Court, Peñera case, ay malinaw na base yan. I agree. Pero bakit nyo kakasuhan yung mga nagbigay ng donasyon? Kung hindi pa kandidato yung binibigyan nila ng donasyon. Yun yung logic dun eh. Sa moral or political perspective, dito nagiging kontrobersyal. May malaking halagang pumasok, 75 million pesos bago ang campaign period. Kahit legal, maaaring itanong, fair ba ito sa ibang kandidato? Yon ang masaklap na katotohanan dyan. Ganito na lamang ba ang gagawin ng mga tatakbo sa 2028? Mag-a-announce sila na sila po ay tatakbo sa kanilang mga supporter sa 2028. Magbigay na kayo ng mga donasyon. Iipon tayo ng napakalaking donasyon. No? At since hindi naman yan nangyari nang ako po'y kandidato na, pwede natin yung hindi na ideklara sa SOSE. Wala tayong magiging legal na pananagutan. Di ba? Pero hindi ko nasasabihin kung sino-sino kayo. Para hindi na rin kayo makasuhan kasi ganun yung pinalalabas ngayon ng COMELEC mga tol. No? Nakaka-disappoint ito pong pangyayari po na ito. Itong desisyon ng Commission on Election na sasabihin nila walang pananagutan si Rodante Marcoleta samantala ito pong 3 nag-donate sa kanya may posibleng pananagutan. Tingnan niya natin kung meron ng artikulo dito. Wala pa eh. Kasi ito pa lang ang post ni Atty. Carlo Ibanez. Dismiss dahil lack of evidence. Wow. I want to read the resolution. Sinong may kopya? Paano nila na-justify na lack of evidence? Tingnan natin si Fiscal EJ. Baka meron na siya.
no? Oh, tingnan natin. Wala rin, wala pa. Tingnan natin si Dean Santa Maria. Wala pa rin, no? Hindi pa naglalabas ng kanilang mga legal na opinion, ito pong mga pina-follow po natin ng mga abogado. At wala tayong magagawa dito mga tol kung hindi pag-usapan na lamang sa ganitong pagkakataon at ilabas ang ating disappointment, no? Kasi we are expecting more sana sa Commission on Elections. Hindi yung parang tumiklop sila dahil isang Rodante Marcoleta ang nahaharap po sa kanila. Harap-harapan nga po itong inamin ni Marcoleta eh. 'Di ba? Later niya na lang naisip na, oy, ito pala yung dapat na maging justification natin. Sinabi niya kagad nung pumutok ang issue na ito noong November 6, 2025 at balikan po natin yung balita na yon, no? Ang naglabas po ng balita na yan ay ang Bilyonaryo News Channel eh. Hanapin ko lamang po yung particulars ng balita ano at i-replay po natin para magkaroon tayo ng idea rito. Pero napaka-disappointing ito pong desisyon ng Commission on Elections kaugnay po niyang kinakaharap na reklamo o motu proprio investigation nila dito po kay Rodante Marcoleta. Patuloy na hinihimay ng Bilyonaryo News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimba. Ilang linggo na nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that that all departments should be able to should have the same transparency as we are setting in the office of the ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues. Diba? We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ng Bilyonaryo News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos, mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months the campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Anyway, mga tol, nung pumutok na po yung balita na yan, ang naging dahilan dyan, una, sa programang Saganang Mamamayan, itong si Rodante Marcoleta, ay may mga nag-donate daw sa kanya na ayaw daw po magpabanggit ng pangalan. No? Yun yung una niyang justification. Pero na-realize niya siguro eventually, hindi yata uubra yun sasabit ako. No? Kaya ang ginawa niya, ginamit niya yung Peñera Doctrine.
Dahil po sa Peñera Doctrine, lusot siya. Wala daw pong batas na magpaparusa sa ginawa niya dahil nung tinanggap niya ang donasyon ay hindi pa siya kandidato. Ang tanong natin ngayon sa COMELEC, bakit nyo kakasuhan yung 3 donors kung si Rodante Marcoleta ay tumanggap ng donasyon nang hindi pa siya kandidato? Alam ba ng mga donors na yon na kandidato siya? Kayo na nga mismo nagsasabi na hindi pa siya kandidato. Paanong magkakaroon ng election offense kung yung dinonatan nila hindi pa naman kandidato? Logic. Di ba? Anong meron? Bakit nagkakaganito ang Commission on Elections? Ngayon may nagsasabi, si Garcia daw ay appointed ni Rodrigo Duterte. Mali po kayo. Ang nag-appoint po kay Chairman George Garcia si Pangulong Bongbong Marcos. No? Hindi po siya appointed ni Rodrigo Duterte. Ang nangyari nga niyan, may appointed na chairperson itong si Rodrigo Duterte. Hindi pa confirmed ng Commission on Appointment. Kaya na-bypass yun, tapos hindi na siya ni-reappoint. Ang in-appoint eventually ay si George Garcia. Si Pangulong Bongbong Marcos po nag-appoint sa kanya. No? Pero hindi na yun ang punto dito eh. Hindi na kung sino yung nag-appoint. Ang punto dito, kung ano ang dapat gawin na tama nito pong Commission on Elections. Kasi yung kanilang rason napakababaw mga tol. Hindi ko talaga ma-explain sa isipan ko sa lohika na bakit nagpapaulit-ulit na ako, pasensya na kayo. Pero gusto ko lang bigyan ng emphasis yung bagay na yon. Na bakit si Rodante Marcoleta lusot dahil hindi siya kandidato nung mga panahong tinanggap niya ang donasyon, samantala yung mga donors na nag-donate sa kanya nang hindi pa siya kandidato, makakasuhan ng election offense. Pero sige, pagpalagay na natin na ganyan. Ngayon, may nire-raise na issue si Senator Ping Lacson dito. At I believe may punto siya. Senator Rodante Marcoleta during that time has committed allegedly ng indirect bribery. Bakit indirect bribery? Kasi hindi naman po siya pribadong individual nung tinanggap niya po yung donasyon na yan. Ano po ba siya nun? Kongresista. Ipinagbabawal sa sinumang public official ang tumanggap ng anumang donasyon, especially kapag ito po ay kapalit ng anumang favor sa hinaharap. Kay Rodante Marcoleta na rin mismo nanggaling na sa ngayon utang na loob lang muna. Ibig sabihin, magbabayad siya ng utang na loob sa hinaharap. At sana meron pong mag-file ng kriminal na kaso dito kay Rodante Marcoleta kaugnay po niyan. At sa kabilang dako naman, syempre, kasama rin po itong si Rodante Marcoleta sa inireklamo po sa Ethics Committee. Meron na pong update sa Ethics Committee na pinamumunuan nito pong si Senator JB Ejercito. Grabe, 9 na complaint pala mga tol ang nakalatag sa committee na yan. Basahin ko po yung balita kaugnay niyan. Senate Ethics Committee, inumpisahan na ang pag-aksyon sa mga reklamo. Sinimulan na ng Senate Ethics Committee ang pagproseso ng mga reklamong inihain sa kanilang tanggapan matapos nilang aprubahan ang mga amyenda sa kanilang committee rules. Ayon sa pahayag ni JB Ejercito, 9 na reklamo na ang kasalukuyang nakahain at nakatakdang dinggin ng komite. Inaasahan din na ipapamahagi ang mga notice sa lahat ng respondents at sa iba pang may nakabinbing reklamo matapos mailathala ang mga bagong alituntunin. Iginiit ng komite na ang pagdinig sa mga kaso ay isasagawa batay sa prinsipyo ng first in, first out upang matiyak ang patas na proseso para sa lahat ng panig. Dagdag pa nila, ang lahat ng proceedings ay isasagawa ng may ganap na pagiging patas at alinsunod sa due process bilang bahagi ng kanilang pangakong panatilihin ang integridad ng Senado. Sa kasalukuyan,
Nakatuon ang pansin sa kung ano-anong mga kaso ang unang tatalakayin ng komite at kung sino-sino ang mga opisyal na posibleng maharap sa investigasyon sa mga susunod na araw. Kaso lang, medyo awkward ito mga tol Dahil ito pong Committee on Ethics, ang mga miyembro po dito at mismong chairman po nito, may reklamo pong ethics complaint. Even si Senator JB Ejercito, meron pong inihain na ethics complaint sa kanya. Ang miyembro na si Senator Risa Ontiveros, Senator Rodante Marcoleta, meron din. No? Tapos nakita ko sa post ni Senator Robin Padilla kanina, kasama rin siya doon. Si Senator Chis Escudero, kasama din. Kaya titingnan natin, pairs in, pairs out. Sino ba yung mga unang isasalang dito? Kung hindi ako nagkakamali, baka si Senator Robin Padilla or Senator Risa Ontiveros. Ano? At ito tingnan natin kung tututuhanin ito ni Senator Robin Padilla. Napakaseryoso ng kanyang post dito. Mas mamarapatin niya para mag-resign, no, kaysa ipagpalit yung kanyang paniniwala. Yan. 'Di ba? Ito Ay, bakit tinanggal niya rito yung photograph? Kanina may photograph ito Tinanggal niya, dinilit niya yung photo, no? Basahin ko na lamang yung teksto. Allahu Akbar. Ano ba ibig sabihin ng Allahu Akbar? 3 beses Allahu Akbar. Gantimpalaan nawa ng Allah ang pag-uusig na ito sa panahon ng last days ng Ramadan. Alhamdulillah, Rabbil Alalamin. Yan po, binabasa ko lang. Kung ang pagsasagawa ng kalima o tauhid ay malaking kasalanan sa bayan, sa bandila, lalo sa lupang hinirang, ngayon pa lang, sinasabi ko na, kung ito ay magkakaroon pa ng pagdinig o paglilitis, mainam po, wag na po nyo akong pag-aksayahan pa ng pera ng taong bayan at panahon po nyo. I will resign. Hindi ko po ipagpapalit sa kahit anong posisyon o kayamanan ang la ilaha, ilahala. Yan I only bow and prostrate to Allah. Maraming salamat po sa gantimpala na ito. Yan po kanina nung nakita ko po ito, may litrato pa po itong naka-attach at yun po yung ethics complaint sa kanya. No, tinanggal po ni Senator Robin Padilla pero definitely maaring yun po ang basihan kung bakit po siya inireklamo sa Committee on Ethics and Privileges na pinamumunuan po nitong si Senator JB Ejercito. Sa ngayon, balik tayo dito sa topic at uulitin ko lamang, wala na pong pananagutan sa election offense si Senador Rodante Marcoleta dahil siya po ay nilinis na ng Commission on Elections. Kayo po ba ay sumasang-ayon sa naging desisyon po ng COMELEC na ito? Paki-comment nyo na lamang po sa chat area at sa comment section. Pero sa ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Shout out po sa lahat po ng ating mga manonood na patuloy pong sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating programa. Kung kayo po ay hindi Duterte supporter, huwag nyo po sanang kalilimutang mag-like at kung pwede, pakishare nyo na rin po ito pong ating live streaming. Maraming salamat muli. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.